What is up mga sir? Kamusta sa? Hyper na naman tayo, excited tayo today dahil papakita ko sa inyo yung bagong helmet na napanalunan natin kay Trupang Motodeck. Let's go! Ngayon mapapansin nyo yung camera ko awkward yung position dahil yung helmet na bago natin ay wala pang action cam mount, wala pa tayong mount para dito. Dumating lang to 2 days ago mga sir, fresh from one garage ni Trupang Motodeck. Samahan nyo rin ako today dahil pupunta tayo dun sa pinapagawan ko ng stickers dahil pipick upin ko yung sample na stickers natin, yung bagong sticker ni Sir Mel, saka papagas tayo. So actually yun lang talaga yung gusto kong gawin today, magpagas. Pero dahil gusto ko rin magpasalamat sa inyo mga sir, dahil sa pagsuporta nyo dun sa pag-like at pag-comment dun sa comment ko sa post ni Motodeck or sa YouTube vlog ni Motodeck, napanalunan natin tong helmet na to mga sir. Maraming salamat sa inyo. Itong Gilay na helmet, bago lang to sa Pilipinas I think 2019 lang ata to nag-start magbenta sa Philippines. I am not sure if it's German technology or Italian technology, pero it fits nice. Tapos saktong sakto pa, yung helmet size is XL. Kaya solid Trupa. Maraming salamat Motodeck. Maraming salamat din sa mga Trupa at sir natin na nag-comment at nag-like at binisita yung vlog ni Trupa para suportahan tayong mapanalunan tong helmet na to mga sir. Maraming salamat sa inyo. Yung dalawang Gile helmet na pinamigay ni Motodeck, isang modular saka isang hindi. Yung nakuha natin yung hindi modular. Buti na lang at di ko napanalunan yung modular dahil hindi ako mahilig mag modular helmet. Tapos syempre puti yung kulay niya, monotone lang, kaya ayos na ayos. Well, describe ko lang sa inyo ng konti itong helmet na to. Dual visor siya. Asan ba ito? 1, 2, 3. Ayan, nice. Ganda. Tapos ito, meron siyang clear lens. Takpan natin para makita nyo. Yan, para makita nyo rin yung logo ni Gilay. Gilay, shoutout sa inyo. Thank you sa helmet natin. Kung nakita nyo yung post ko sa Facebook, sa mga subscribers ko pala dyan or sa nanonood ng mga YouTube vlogs ko, baka hindi pa kayo nakafollow sa Facebook page ko. Meron po akong Facebook page, Sir Mel. Type nyo lang po sa search engine ng Facebook nyo, Sir Mel. Like na rin kayo doon dahil almost everyday nag-a-update ako ng buhay-buhay ko doon sa Sir Mel. Tapos mabalik tayo sa helmet. Meron siyang dito, vent. Yan o. Okay naman, maganda yung pasok ng hangin sa loob. Meron din siyang vent sa taas. Isa, dalawa. So far it's a basic full face helmet that does its job. Maganda yung fitting niya. Maganda yung mga foam actually. Natuwa ako sa foam niya. Tapos yung kanyang lock system is quick release. Quick release yung ginagamit niyang lock dito mga sir. I don't know the price kung magkano to, pero lalagay ko na lang siya dito. Research natin mamaya kung magkano tong helmet na to. Yung mga kasama ng helmet, may kasama siyang helmet bag. Meron siyang kasamang Motodeck na stickers. I think ata yun mga 5. Yung isa na pamigay ko na, so 4 na lang. Tapos meron siyang instruction manual or user manual. Ayos. Thank you Trupa. Kwentong Trupa pala tayo, or kwentong vlogger na nag-inspire sa akin mag-motovlog mga sir. Actually, sa mundo ng motovlogging, 3 talaga yung nag-inspire sa akin mag-motovlog. Ang unang nag-inspire sa akin is si Trupa, si Motodeck. Dahil ako, mahilig din talaga akong magbiyahe sa kung saan saang part ng Pilipinas.
Actually, nagustuhan ko siya dahil sa mga travel vlogs niya. Yung mga adventure vlogs niya na nakasama si Mamu, yung mga kasama yung mga barkada niya na mga taga Bulacan din. Yun, kaya nagustuhan ko si Trupa. Actually, before ako mag-start mag-vlog, nag-subscribe ako sa kanya kasi una, nanggagaya ako ng technique. Syempre, pag hindi ka pa marunong, manonood ka muna ng ibang vlogger. So, may ginagaya ako mga technique ng intro, mga sounds, pagkuha ng shot ng camera, mga ganun ba. Tapos, pangalawa na na-inspire ako mag-vlog ay si J-Mac. Si J-Mac, matagal ko na talaga siyang pinapanood. 2017 pa ata nung pinapanood ko siya, mga sir. Hindi pa masyadong madaming nagmo-motovlog that time. Ay. Sa mga nagtatanong pala kung paano nakakalusot ng San Jose del Monte papuntang Caloocan, hindi naman sila actually ganun kahigpit na. Nung una, naghahanap sila ng quarantine pass, pero nowadays hindi na masyado. Go ka na lang ng go. Si J-Mac din pala yung actually isa sa nag-inspire sa akin para magkaroon ako ng big bike. Nung time na pinapanood ko siya, wala pa ako actually pambili ng big bike noon. Nangangarap lang ako. Yung ano niya ba, yung Z1000 niya. Tapos kakapanood ko sa kanya, syempre natutuwa ka dun sa tunog ng tambucho, natutuwa ka sa pagpapatakbo niya, kakabomba niya sa expressway, mga ganon. Siya kasi yung tipo ng motovlogger na parang yung tropa mong konyo. Tapos yung pangatlo na nag-inspire sa akin mag-motovlog ay si Red Sweet Potato. Sa kadahilanan na ang unang-unang video niya na napanood ko is yung sumweldo siya ng almost 100,000 pesos ata yun. Yun ata yung vlog niya na meron siya sinasabi, real money cuz, mga ganun siya. So sabi ko, kung kaya niyang sumweldo sa YouTube, kaya ko din, diba? Bro! Mga sir, ito na yung bago nating sticker. Ayan, kita nyo ba? Pinaprint ko yung bago kong logo. Para pala sa mga subscriber ko na nasa Isabela, I'll be going to Isabela tomorrow 2 AM. Pero balikan lang ako. So hindi ako sure kung mamimit ko kayo, pero dadaling ko to if ever na gusto nyo ako makita, mga sir. Kita kits! Visor check. Op. Oh, nice, di ba? Dual visor si GLA. Next stop natin, papagas tayo. Ang pinapagas ko dito, para sa mga laging tanong sa akin kung anong gas ni NMAX ko, Blue Super Premium or 97 octane, yung pinakamahal. Meron kasi sa amin dito sa Phoenix yung Blue, kaya doon ako nagpapagas palagi kasi malapit. Para sa mga nagmo-motovlogs pala dyan, katulad ko, di ba? Sabi ko sa inyo, yun yung tatlong motovloggers na I took inspiration of. Ang kagandahan kasi sa pagbablog, meron kang personality ng motovlogger na magugustuhan mo. Ang gagawin mo is samahin mo lang lahat ng mga style nila, yung way ng pag-edit nila. Tapos saka mo i-mix yung way ng pag-i-edit mo, mga sir. Sa simula talaga, yung originality na concept mahirap gawin. Pero kung magkakapag-come up ka ng original content agad, di napakaganda. Pero 90% magsa-start talaga yan, meron kang kinokopya, meron kang parang ginagaya, meron kang ina-idolize. Tapos once you move on sa pag-vlog, makikita mo na meron kang sariling niche, may sarili kang personality talaga na kailangan ipakita. Tapos dun mo mabubuo yung channel mo, kung ano talaga ikaw, together with all the learning na napanood mo sa iba't ibang mga vloggers. Yun yung kagandahan sa mga meron kang ina-idolize o meron kang mga nag-inspire sa'yo. Maganda yung
ano nito yung pasok ng hangin, hindi siya masyadong mainit. At the same time, maganda yung wind noise protection niya. Tahimik siya sa loob ng helmet. Saka hindi siya ganun kabigat. Actually, tama lang yung bigat niya, 1,500 grams plus or minus 50 grams. So approximately 1.5 kilos. So hindi siya ganun kabigat. Tapos mga 30 minutes na tayong nagda-drive simula kanina. Okay naman yung strain sa neck ko, wala naman ako nararamdaman sa leeg. So saktong sakto siya para dun sa mga naghahanap ng basic lineup ng helmet. Sama nyo to sa listahan nyo ng mga i-check. Itong Gilay, para matesting nyo din mga sir. Ayun wala siyang tunog Takbong 100, 110. Wala siyang hangin sa loob ng helmet, wala siyang sumisipol-sipol. Nice. Trupang Motodek, kung napapanood mo tong vlog kong to, tong helmet na to, i-cherish ko talaga to. Hindi ko to papamigay. Ang bala ko talaga mga sir, kung papayag si Trupa sa collab natin, magpapamigay ako ng helmet kung pumayag siya. Kaso hindi ko alam, baka busy si Trupa natin. Siguro ayaw nyo munang lumabas-labas dahil sa COVID mga sir. Naiintindihan natin yon. Bala ko sana pagkabigay niya sa akin ng helmet, mayroon akong nakatagong helmet na ipapamigay ko rin sana dun sa mga subscriber niya. Pero hindi natuloy Pero sana soon makapag-collab kami ni Motodek. Kasi syempre lahat naman tayo gustong makasama si Motodek sa isang magandang biyahe na birahan. So ayun mga sir, nandito na ako sa Phoenix. Makikita nyo meron silang premium dito, color blue, 98 ata. Yan, papakita ko sa inyo. Yan 98 Yan. So yan yung palaging pinapagas ko dito mga sir. So ayan, 200 pesos, 5 liters na. Pero okay na rin, puno na sa NMAX. May laman pa naman to So hanggang dito na lang muna tayo mga sir. I was really excited para ipakita sa inyo na mga subscriber ko tong helmet na to na napanalunan natin galing kay Trupa. Sobrang thank you sa mga subs natin dyan. Sobrang thank you kay Trupa Motodek, kay Mamu. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna tayo. Yes sir. Bye bye.